So why did you sign in behalf of the Philippine government if you weren't representing the government and you were representing Interpol? Medyo mataas na ho kasi yung ano noon pagod na din kami. Tapos ang request ng ICC staff that time nagre-request sila na kunin na ng medical team. Hindi ho kasi ma-perform yung medical assistance to the former president. Yun ho yung dahilan yan. Ang dahilan, pagod kayo? Hindi po, nagkakagulo na din ho nun. Mataas na din po yung sitwasyon. Pakisabi ng totoo. Opo, We are ma'am. all under oath. Yes, ma'am. Ang mataas na rin. Paliwanag mong maigi, representative ka ba ng Pilipinas or representative ng Interpol? Pipili ka lang. Nirepresent ko po ang Interpol NCB Manila. So mali itong papel na to. Sabihin mo sa akin. Yun hong... Kasi nag-iiba. Isa Kasi sinungaling, po, isa totoo. Yun ho, clear ho sa ICC. Alam ho kasi malinaw ho sa pag-uusap namin ng ICC staff na I represent the Interpol NCB Manila. Pero hindi maliwanag dito sa nakasulat. Government of the Republic of the Philippines. It's part of the government, ma'am. I'm sorry. Hindi, Interpol eh. Sabi niya, nandun siya bilang Interpol eh. Ma'am, Madam Chair, yung Interpol po kasi, the Interpol NCB Manila, it's under the Philippine government. Sorry, Mama. Kasi if that's your interpretation, then the government cooperated with ICC. In the surrender. Diba? No, I'm not trying to trap you. I'm trying to understand. Kasi nga, when you do something, you can do it in different capacities. So, international organization, yon. So, for example, Sarah here was the regional director for the International Organization on Migration, but she's a Filipino. Now, if she was special envoy nun, she has to say which one. Kasi one is a UN body, or at least a UN-recognized organization. The other one is Philippine government. So, di ba, hindi pwedeng you're signing. Ang problema kasi yung sabi mo, malinaw sa ICC at malinaw sa akin, Interpol. Pero ang pirma mo, in behalf of the government. Kasi ang masusunod yung dokumentong pinirma mo, hindi yung intention nyo eh. Di ba? So, kung ang sabi natin, listo, na intindihan ko, pinirmahan natin sale. O pagdating sa korte, ano unang impression mo? It's a sale. Opo. Because yun ang pinirmahan nyo. Di ba? So, Kahit na, lalo na kung first impression, di ba dapat linagay na lang, I do not know. Doon Yeah. sa ibang question, Madam- sinagot niya, no, I do not know. Bakit dito buong ningning siya sumagot? Yeah. Can I pursue that? So, assuming, Mr. Secretary, that I will hook, line, and sinker agree with you, yun ang point ko, di ba? That a representative of the Philippine government should not just sign. He should have noted there, surrender to, not applicable, etc. Because nga, ang titignan naman yung dokumento, hindi yung paliwanag. But I have one more question, and ma'am, payagan nyo, itulay ko rin to kay General Torre. Sir, pakinggan nyo yung question ko kay Ambassador kasi baka may link to sa isang tanong ko sa inyo. Ambassador, if you go one by one sa questions, it seems to me the ICC wants to make sure na nasunod yung due process at saka human rights ng akusado at ng inaresto. In your view, meron po bang violation ng batas sa pag-arrest or pag-detain ni former President Duterte? Wala po. So wala. Opo. So wala. And you know our law, so walang violation. Opo. Okay. How about you, General Torre? May violation ho ba sa arrest or detention ni former President Duterte? No, sir. I'm a shield guard. In other games, I'm the one taking all the hits, while the DPS's teammates steal the spotlight. No, wala. Categorical wala tayong violate na law. No, sir. Okay. Can I read to you Republic Act 70? Ka na po kahapon sa hearing. So nagkaroon nga po kayo ng mungkahi no, na i-contempt itong si Lacanilaw. Pero sa utos naman ni Senate President Chis Escudero, napalaya na nga po ito. Ano po bang nangyari kahapon, Senator Ronald Bato de la Rosa, para lang po sa mga kapatid din natin na hindi po nakapanood nung hearing? Bakit po umabot sa pag-cite in contempt? Well, napakahaba ng panahon na binigay ko sa kanya. Mga ilang oras pa yun bago ko siya sinaitin content. Nung una, sabi ko, hindi kami kagaya ng iba dyan na contempt ng mga resource person nila. Kami po dito ay fair
fair ang laban dito. Hindi po kami mga abusado. Pero please tell us the truth. Huwag kayo magsinungaling dito. Otherwise, talagang may kalalagyan kayo kung hindi kayo nagsasabi ng totoo at hindi kayo cooperative sa investigation. So, yun. Ang nangyari is that pinipilit niya. Dahil lang pinabayaan na namin siya after ng first questioning. Tapos sa bandang huli, tinanong siya uli pala naman ng chairman, Chairman Amy Marcos, kung hindi niya alam na hindi dinala sa competent judicial authority, national judicial authority, meaning korte. Sa korte, si Pangulong Duterte, talaga nag-insist siya na hindi daw niya alam despite the fact na nandun lang siya from pagsalubong kay President Duterte sa tube ng NAIA hanggang Pangulong Duterte sa Gulfstream papuntang Dahig. Andun siya all the time pero hindi daw niya alam na hindi dinala sa korte. So halatang nagsisinungaling. Kaya nag-motion ako to cite him in contempt. Halatang nagsisinungaling. Pero Senator Bato, ano reaksyon ninyo? Yun po nga, pinasight in contempt nyo kasi para po sa inyo, parang nagsisinungaling. Pero ang ginawa naman po ni Senate President Jesus Escudero, binali po yung naging cite in contempt decision ninyo. Ano po reaksyon nyo doon na pinalaya? Before I would react to that, kailangan mag-usap-usap na kami. Gusto kong kausapin kung personal si Senate President bakit nagkaganon. At saka kami muna, mga senators, mag-usap-usap pa tungkol dyan kasi ayaw kong hindi maganda na kami naman nag-aaway. Hindi maganda. Kaya sana magkakausap kami ASAP. Being Vice Chairman of the Senate Committee on Foreign Affairs, I demand explanation bakit ganon. Sige, mag-usap muna kami bago ako magsiwala o magbulalas ng aking damdamin kasi mahirap na. Mag-usap na kami. We need to talk. As an institution, dapat hindi kami magkakalat. Kailangan magkaisa kami. So, kausapin ko muna siya. Although may initial reaction to that is I'm dismayed by that move. Pero still, hindi muna ako tatalak dito. Mag-usap muna kami.